isang makulay at makabayan na araw. I welcome you all, cultural bearers and empowered Filipinos, to the second batch of the Graduate Diploma in Cultural Education. This webinar series will develop your greater awareness, understanding, and appreciation of the culture and the arts towards the evolution of a consciousness that will improve not only your lives, but the lives of our nation and its people. Mabuhay po tayong lahat. Magandang araw sa atin lahat. Maligayang pagdating po sa ating GDCE webinar series. Matutunghayan po natin ang mga kurso ng Level 1 ng Graduate Diploma in Cultural Education dito sa Reyong Mimaropa. Ako nga pala si Randy Nobleza, ang tagapag-ugnay ng GDCE sa Reyong Mimaropa ng Marinduque State College. Meron tayong 4 na kurso sa Level 1, ang Cultural Education 200 o Pedagogy of Cultural Education, ang CoolEd 203, Language and Diversity, CoolEd 204 o Review of History and Heritage, at CoolEd 205 Philippine Arts. Tunghayan po natin ang CoolEd 200 Pedagogy of Cultural Education sa ulat ni Sir Justin Madriaga ng Level 1 GDCE Teacher Scholar. Tingnan din po natin ang CoolEd 204 Review of History and Heritage sa ulat naman ni Ma'am Rizalyn Magno. Tingnan din natin ang naging takbo ng kurso sa CoolEd 203 sa Language, Diversity and Culture sa ulat naman ni Sir John Earl Manlisis. At tingnan din natin ang CoolEd 204. Maaari natin masubaybayan ang CoolEd 205 o Philippine Arts sa pamamagitan naman ng ulat ni Sir Jeremy Laderas. Ang naging proseso natin ng paggawa ng serye ng webinar na ito ng Graduate Diploma in Cultural Education ay bawat isang kurso sa Level 1, yung CoolEd 200, CoolEd 203, CoolEd 204 at 205 ay ginawa ng mga compilation o antolohiya ng lahat ng mga output ng mga gurong mag-aaral, mga teacher scholars sa Reyong Mimaropa. Tsaka ginawa ng mga tampok na mga output galing po sa 34 na mga gurong mag-aaral o teacher scholars sa Reyong Mimaropa. So masusi pong pinili ang mga dapat itampok na mga output na ito para po maiproseso at mapakinabangan ng ating mga guro. Bagamat hindi sila mga GDC teacher scholar ay magamit pa rin nila sa kanilang mga kurso. So kahit po sa basic education at kahit po sa kolehiyo ay magagamit po sa integration ng culture-based na education ang mga ginawa sa kurso ng Level 1. So kahit po panahon ng pandemya, ng quarantine at COVID-19 ay tuloy-tuloy lang po ang ating pagsusumikap na may kumbina ang ating mga sagisag kultura sa mga leksyon, sa mga klase at sa curriculum at mga kurso sa basic education at kahit po sa higher education. So nawa po ay makatulong ang ating mga compilation ng mga kurso ng Level 1 ng GDCE na ipapaskill at i-upload po natin sa microsite natin sa MSc marinduque.edu.ph, at para po mas maintindihan at may proseso po ang mga nilalaman nito ay ginawan po natin to ng serye ng webinar sa tulong din po ng mga guro na mag-aaral at mga teacher scholar mula po sa Level 1 Batch 2 ng ating GDCE sa Mimaropa. So kung meron po kayong nais na malaman, dagdag na impormasyon o katanungan, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating tanggapan sa Marinduque State College, School of Graduate Education and Professional Studies, at sa ating pong tagapag-ugnay. Muli po, 10 ng ating
Decana na si Dr. Joy S. Montejo ng SJEPS ay binabati ko po ang ating mga guru scholar at mga teacher na mag-aaral sa Rio Mimaropa. So tuloy-tuloy po ang ating mga ginagawa para sa edukasyon at para sa sagisag kultura at pamana sa Rio Mimaropa. Maraming salamat po at tangkilikin po natin ang ating sariling gawa at magamit po natin ito sa panahon ng pandemya ng quarantine. Okay, good morning po. This is Rizalyn M. Magno po, and ako po ngayon ay mag-share ng aming natutunan sa CoolEd 204, which is entitled A Review of the Philippine History and Heritage. So let me just share my screen. Dun po sa aming CoolEd 204, ang aming pong professor ay si Professor Michael Charleston Chua, he is a professor po, assistant professor in De La Salle University. And major po siya ng history, graduate po ng University of the Philippines. And ako po, naatasang magbigay ng aking experiences and key takeaways at mag-report na rin po ng aming output dito po sa subject na ito. And ako po ay kasama po sa second batch ng Graduate Diploma in Cultural Education. Under po ng aming coordinator na si Dr. Randy Nobleza. So let me just read the course description. CoolEd 204 is a course that revisits and critiques prevailing constructions of Philippine history and heritage to reveal a lost, unknown, silenced, and undocumented local history and heritage in the Filipino perspective with emphasis on reliable data. And ang amin naman pong outcomes sa kurso ay the learner will be able to present preliminary research on a lost, unknown, silenced, and undocumented local historical and heritage achievements and their connection or uniqueness to the national narrative. So dito po sa aming course na ito, kami po ay na-require ni Sir Chua, yan, na gumawa po ng isang research presentation po ng mga undocumented local history dito po sa Marinduque. And ito naman po ang aming yung course requirement, documented PowerPoint presentation featuring lost, unknown, silenced, or undocumented local historical event, personage, or heritage. At ito naman po ang aming mga output. At sa unang pangkat, yan, ang kanila pong output ay ang Sementeryo de Tampus, paghukay sa nabaong kasaysayan ng bayan. Ang interesting po, di ba? Kasi sila po ay naggalugad dun po sa may bundok dun sa Tampus at hinanap po nila yung dating sementeryo. At ito po yung laman ng kanilang gawa. Let me just give you a gist. Sinasabi sa tradisyon na ang pinakamatandang sementeryo sa Buwak ay ang Sementeryo de Tampus na matatagpuan sa baryo Tampus. Ito ay makikita sa tuktok ng isang burol sa gawing kaliwa ng kalsadang patungo sa parokya ng Buwak. Yun po yung kalsada na may orange na bahay. Maliit lamang po yun na stairs na pataas. Yun po ay halos adjacent po siya dun sa di ba parang burol po yung paakyat ng simbahan ng Buwak. Yun nandito po sa may gilid. Ang lote para sa sementeryo ay mula sa simbahan at ito ay isang donasyon ng Pamilya Marte. Walang tala sa dokumento ng simbahan kung sino o sino-sino at kailan itinayo ang sementeryo. Ngunit batay sa kronolohikal na tala ng simbahan, tinatayang taong 17,000 pa itinayo ang sementeryo. At halos kasabay sa pagtatayo ng simbahan ng Buwak. 1700s pala. Ngunit isa
Sa hindi maikakahilang kahalagahan nito, ay ito ay tinayo sa isang Kristiyanong paglilibing para sa mga parokyanong Boaqueño. Mula po yun ay sa coffee table book, The Church on a Hill by San Juan, 2018. Mula sa lumang inventaryong ulat ni Padre Saturnino Trinidad noong 1913, ang sementeryo ay napapalibutan ng mga pader na adobe. Mayroon itong bakal na tarangkahan at may dibuhong arko na yari din sa adobe. Walang kapilya ang sementeryo, ligaya ng ibang bayang kolonyal. Hindi po siya nilagyan ng kapilya dahil nais po ng simbahan na magbigay pa ng mas malaking espasyo sa mga ililibing doon. Okay. Ang pamamaraan ng paglilibing noon sa Cementerio de Tampus ay pozo o paglilibing sa ilalim ng lupa at nicho o paglilibing sa loob ng isang konkretong kahon. Ang huling paglilibing na naganap sa sementeryong ito ay noong 1932 bago pa ito permanenteng isara dahil sa usaping pangkalinisan at pangkalusugan. Meron na po kasing marami na din na po kasing mga kabahayan na malapit doon. Kaya naging issue din po siya sa pangkalusugan at pangkalinisan. Makasaysayan kung ituring ang Cementerio de Tampus. Dahil dito inilibing ang mga katipunereng Boaqueñong hinuli at pinaslang sa Casa Real sa kasagsagan ng massacre noong Oktubre 10 at Nobyembre 1, 1897. Dito rin sa sementeryong ito inilibing ang kura paroko ng Buwak na si Padre Saturnino Trinidad na nagsilbi sa bayan mula Pebrero 1899 hanggang Nobyembre 21, 1920 at siya inilibing noong Mayo 29, 1925. Ayon naman po sa sipi ng inventaryo ng lupa't bahay ng parokya ng Buwak, bilang 3 hanggang 4, pahina 1, ang sementeryo ng parokya ay nasa Barrio Tampus at pinalilibutan ng batong pader. Mayroon itong tarangkahang bakal at mga nicho. Wala itong kapilya upang ilaan ang espasyo sa iba pang nicho. Ang dimensyon ng sukat nito ay 35 metro, 68 metro at 73 metro. Ang sementeryo ay walang laman maliban sa mga pader nito. Hindi katulad ng mga Campo Santo sa iba pang mga bayan at lalawigan, ang Cementerio de Tampus ay walang kapilya. Bagaman meron itong espesyal na pwesto para sa mga bata at ito po ay tinatawag na niños o angelitos na matatagpuan sa gawing timog bahagi ng mga sementeryo. Ipinaiira din sa paglilibing sa Cementerio de Tampus ang pagbabawal sa paglilibing sa mga parokyanong nakagawa ng mabigat na kasalanan gaya ng pagtataksil o pag-aaklas. Ngunit naging mapagkamali nga ang Cementerio de Tampus sa mga napaslang na insurrectos sa massacre sa Buwak noong Oktubre 10 at Nobyembre 1, 1897. Pinayagan ng simbahan ng Buwak na ilibing ang mga lehitimong taga-Buwak doon sa sementeryo. Ngunit, ang mga hindi taga-Buwak na insurekto ay hindi man lamang bininditahan, bagkus sila ay binalot sa dahon ng saging at ipinaanod sa ilog Buwak. Napakamakasaysayan ng ating ilog Buwak. Dahil diyan din po pinapaanod yung mga labi ng ating mga insurekto, yung mga gerilya na lumaban sa mga Espanyol. Ayon sa kasaysayang pasalita o oral history, sa Cementerio de Tampus inilibing ang mga kilala at may kayang tao sa Buwak noon. Kagaya nina Martin Lardezabal, ang unang gobernador militar ng Marinduque sa unang yugto ng revolusyon sa lalawigan ng Marinduque noong 1900s. Si Matias de Belen, ang unang kapitan ng munisipal ng Buwak noong 1734, gayon din ang 155 na kapitanes munisipal na sumunod sa kanya at ang bayari sa digmaan ng Paye noong 1900s na si Teofilo
Roque. Yan naman po ay mula sa tala ni Sir Eli Obligacion taong 2018. Yan. Pakita ko po natin yung mga larawan. Makikita niyo po sa larawan, yan, may nicho pa pong bukas. And mapapansin po ninyo yung mga buto ng dating mga nakalibing dito. Yan, puro dawag na rin po siya. Okay, yan po, may inscription. At may mga nicho. Sa kasalukuyan, itinuturing ng nalimutang kasaysayan ang Sementeryo de Tampus dahil kakaunti na lamang ang mga may alam tungkol dito. Gayuntin, mapapansin din na ang sementeryo ay nilamon na ng mga puno, baging at dawag at halos hindi na mahitsurahan. Ginawang pastulan at maisan ng mga impormal na naninirahan sa Barangay Tampus ang ilang bahagi ng sementeryo. Kapansin-pansin rin ang mga butas sa mga nicho at buradong inskripsyon nito. Makikita rin sa mga guho ng sementeryo na halos nilamon na ng isang puno ng balete ang arkong tarangkahan nito, gayon din ang ilang nichong nilamon na ng lupa. So ito po yung arko. Ayan. Ito po yung puno ng balete. At yan po yung mga nicho. Ito po yung palatandaan nito. Meron po ditong krus dati. At ito po yung ilang imahe ng nicho. Ayan. Okay. Makikita rin sa mga guho ng sementeryo na halos nilamon na ng isang puno ng balete ang arkong tarangkahan. Mali. Ayan. Samantalang, ang natira na lamang na mahalagang sagisag nito ay ang 4 na patong ng sementadong panandang puntod sa ibabaw ng pinakamalaking nicho ng sementeryo. Ito ay simbolo na ang nililibing sa nicho na ito ay maaring mula sa may kayang pamilya o taong simbahan gaya ni Padre Saturnino na ilibing noong Mayo 29, 1925. Ito po yun. Ayan. Ito po. Ayon sa Kalatas Pambayan bilang 22077 ng Bayan ng Buwak, ang Sementeryo de Tampus ay isang makasaysayang pook at isang banal na dako. Ito ay nasa ilalim ng National Historical Institute o Sangguniang Bayan at maaaring kilalanin sa pamamagitan ng isang ganap na batas at mga alituntunin kung kaya ito ay dapat na igalang at protektahan. Sa kasalukuyan, isinusulong ng pamahalang lokal na lagyan ito ng makasaysayang pananda. Ngunit ito ay naantala dahil sa pagpanaw ng puno ng Komite ng Kasaysayang Pambayan ng Buwak ni si Kagalang-galang Miguel R. Magalang. Yan. So baka kung sakaling gusto nyong pasyalan ang dating sementeryo, nandun lamang po yun sa may adjacent siya sa bundok ng yung burol na tinatatayuan ng simbahan ng Buwak o ng Cathedral. Dumako naman po tayo sa sunod na grupo, sa ikalawang pangkat. At ang kanila pong ginawan ng dokumentasyon ay ang pagtatawak o ang tawa. Okay. Ayon sa kanilang mga nalakap na datos, ito po yung kanilang report. Ang pagtatawak ay pagtatanggal ng lason o kamandag mula sa hayop gamit ang mga halaman at iba pang lamang dagat na sinasabing nasa kultura na ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito ay nabanggit ni Miguel de Luarca, isang historiador na namalagi sa Pilipinas bilang enkomendero sa Hilagang Luzon noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sinabi niyang ang bago sabak, kasama ng pipita, mga mapapait na halaman,
ay kinukuha pa sa mga bundok upang gawing panggamot ng lason. Idinagdag pa niyang may sarili ng kultura ng panggagamot ang mga Pilipino sa iba't ibang uri ng sakit gamit lamang ang mga halaman. Okay? Ang pagtatawak ay nakilala sa Marinduque bilang isang alternatibong paraan sa pagtatanggal ng lason, nadulot ng mga kagat ng hayop tulad ng aso at ng ahas. Pwede na natin isama ang pusa. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ito ng iba't ibang pamamaraan ng paghahanda at paggamit. Nakilala ito sa 6 na bayan ng Marinduque bilang Tawak Inom, Tawak Buga, Tawak Dasal, at Tawak Tapal. Ito naman po ay ayon kay Edmundo Malpal. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang kultura ng paggagamot ay naiugnay sa Katolisismo sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga halamang pinagsama-sama. Sa paniniwalang ito ay mas makapagbibigay ng lunas dahil sa basbas ng Diyos. And bagamat hindi ito aprobado ng Kagawaran ng Kalusugan, nananatili itong gawain dito sa ating probinsya dahil meron tayong kawalan ng sapat na antidote laban sa mga kagat ng hayop sa ating lokal na ospital. At kung meron man tayo, ito ay limitado. Ang ikalawa po ay ang pagiging malayo ng ating mga barangay, ng mga bayan sa ospital, na kung saan dun lamang po meron tayong mga serbisyong medikal. At in case ng mga emergency, diyan po sila tumatalima sa pagtatawak. Naipamana ng mga sinaunang Marinduqueño ang nasabing paniniwala hanggang sa kasalukuyan at nanatili itong buhay sa mga lokal na naninirahan sa probinsya. Sa pagdaan ng panahon, naging ritual na rin ang pag-inom ng pinagsasama-samang halaman tuwing mahal na araw kasabay ng pagsasabuhay ng mga moryon sa buhay ni Longhino at ng Panginoong Heso Kristo. Okay. So, ang pagtatawak po, yan ay ginagawa lamang tuwing mahal na araw. And kamakailan nga po, meron na po akong nakita na if I'm not mistaken po, ay documentary movie ng tawak. Ito po yung kanilang na-interview na magtatawak. Si Ginang Juliana Muhi. Yan. Yung isa po sa kanilang mga references. And okay. Tumako naman po tayo sa ikatlong pangkat. At ang kanila naman pong dinocument na local history, local event, ay ang Lunduyan. Isa po pala itong samahan. Okay. Ang Lunduyan, ayon po sa kanilang sources, ay ibig sabihin ay daluyan ng grasya mula sa langit. Ito ang tawag sa lugar kung saan matatagpuan ang samahan ng mga espiritista. Para sa mga locals, ito ay lugar pagalingan. Bukod, ang Lunduyan naman po ay isang samahan po ito ng mga mananampalataya na mula pa sa iba't ibang relihiyon. Dito po, karamihan ng mga naging member ng samahang ito ay kadalasan yung po yung mga napagaling sa kanilang mga sakit. At ang Lunduyan po, kagaya ng ibang relihiyon, ay may kanyang sariling paniniwala. Bukod sa paniniwala sa Biblia, naniniwala din ang mga espiritista sa mga katutubo nating paniniwala, kagaya ng diwata, paniniwala sa mga duwende, sa mga prinsipe ng mga kaharian ng engkanto. Sila ay pinaniniwala ang katulad din nating mga tao na sumasamba sa Diyos, pero nasa ibang dimensyon. Bagamat hindi natin sila nakikita, nirespeto nila ang mga ito, kagaya ng pagrespeto nila sa mga tao. Ang misyon nila, ayon sa kanilang interview sa pinakang head po nito, ang president nila ngayon, si Ginang Du,
Ang misyon nila ay may pakilala ang Diyos na hindi lamang limitado para sa mga tao, bagkus ay para rin ito sa mga nilalang na nakatira sa mga kabundukan na hindi natin nakakasalamuha at hindi natin nakikita. Ang lunduyan ay kilala sa kanilang espiritual na panggagamot or spiritual healing. Karamihan ng mga taong pumupunta dito kadalasan ay tuwing pong nagsisimula ang kanilang gampanin ng alas 12 ng tanghali. Magtatapos po ito ng mga 4 to 4:30 po ng hapon. Nagpupunta po dito ang mga ilang deboto o ilang mananampalataya na gustong gumaling sa kani-kanilang mga sakit. Ang pinakalayunin ng kanilang samahan ay makapakilala ang Diyos sa karamihan, gayon din ang pagpapalakas ng pananampalataya ng mga tao. Ang tanging ebidensya lamang ng maipapakita nila ay mula sa mga testimonya ng kanilang mga napagaling at ang mga taong natupad ang mga kahilingan sa pamamagitan po ng paghingi ng intensyon sa kanilang gampanin. At ang tawag po dito sa kanilang samahan, tinawag po nila itong in hoc signo vinci, na yun po ang una at legal na rehistradong pangalan ng lunduyan. Ang kauna-unahan naman pong presidente ay si Lorenzo O. Santiago na sinundan naman po ng kanyang anak na si Delano B. Santiago. Di kinalaunan, binago ang pangalan ng samahan at ito po ay naging Tabernacle of the Heart of Christ Incorporated under SEC Registration Number 51886. Ang unang gampanin sa Marinduque ay ginanap sa Sitio Bagong Bayan, Sagasan, at gayon din doon po nagmula ang mga kauna-unahang espiritistang Marinduqueño. Noong June 6, 1975, itinayo ang kauna-unahang templo ng Lunduyan sa Mahunig, Gasan, at sa Mahunig na isagawa ang unang pagsasanay ng mga espiritista. Sa makatuwid, sa Mahunig din nagmula ang mga unang Marinducano na medium o mga tinatawag na kasangkapan. Mahalaga pong pag-aralan ang kasaysayan ng Lunduyan sa Marinduque sapagkat malaking bahagi na rin ito ang pagkakakilanlan ng kulturang Marinducano lalo-lalo na po sa aspeto ng relihiyon at paniniwala. Masasalamin sa Lunduyan ang buhay at paniniwala o relihiyon ng mga katutubong Pilipino na naihalo na sa makabagong relihiyon ng Kristyanismo at gayon din po yung relihiyon ng ibang tao, ng mga miyembro na nandoon sa samahan. So ito po ang pisikal na estruktura ng templo sa labas. At ito naman po ang itsura sa loob. Mapapansin po na meron tayong mesa dito. Dito po nakapwesto ang mga medium at kasangkapan. Dito naman po nakapwesto ay yung mga pinakang umaalalay po tuwing may gampanin. Ito naman po, ito po yung pinakang altar po nila na ipinahihintulot po ang pagpunta sa kadahilan ng meron po tayong mga bagay na maaaring madagasan o mabasag dito sa lugar na ito na hindi po natin nakikita. Tapos yun naman po may podium po na may tabo na dilaw na kortina, doon po pumapesto yung mga nagbibigay ng kanilang reflection dun sa mga sitas o babasahin sa araw na iyon. Yun naman pong pinakang estandarte na nasa gilid. Ito po. Yan po yung parang kanilang estandarte. Yan po ang tawag nila dyan eh. Parang bandera kung tawagin. Yan po ay may mga laso dito sa gitna ng iba't ibang kulay na meron kanya-kanya pong representasyon. And pinaniniwalaan po ng samahan na dito, ito po yung pinakang instrumento ng Panginoon na pinagmumulan ng mga grasya. Okay? Meron din po silang officers at meron din po silang
patakaran kapag po a-attend kayo ng kanilang gampanin. So, yan. Ito po yung kanilang president na amin pong na-interview at ito po ay yung mga espiritista po nila. Kadalasan naman po na nagiging miyembro po ng lunduyan ay yung mga napagaling na sila po yung mga pinili po ng kasangkapan na basbasan na maging miyembro po ng lunduyan. Yan po yung mga natitirang documents ng lunduyan. Yan po ay galing pa po sa Manila. Hindi po namin na nakuha po yung buong history or written record po ng history nila dahil po sa mga physical, natural na sakuna po na basa, na sunog. Okay, dumako naman po tayo sa ika-4 na pangkat. Labanan sa libas. Pag-alaala sa kasaysayan tungo sa tunay na kalayaan, kaginhawahan at mabuting kalooban. Yan po ay ang bayan ng Buena Vista. Magkaroon po tayo ng brief background po ng bayan ng Buena Vista. Nang ang mga dayuhan ay tumapak sa dalampasigan ng Buena Vista, namangha sila sa ganda ng dagat. Sa makatuwid, ang ngalang Buena Vista ay pinagsamang salitang buena, which is good, at vista, which is view. Yung Buena Vista ay good view o magandang tanawin. At ito ay nananatiling pinakamaganda, isa sa mga pinakamagandang bayan ngayon sa probinsya. Bayan na may magagandang tanawin. Dito matatagpuan ang isang barangay na may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Marinduque, ang Libas. Ang Libas ay isang barangay na matatagpuan sa bayan ng sa bayan ng Buena Vista, probinsya ng Marinduque. Ayon sa alamat, may isang napakalaking puno na nakilala sa tawag na libas noong unang panahon. Ito ay sinasabing ginagamit na panglahok sa sinigang na karne. So, atin po mahinuhan na ang dahon nitong punong libas na ito ay maasim, parang katulad po ng alugihib. Ang sinasabing puno ay matatagpuan sa pinakagitna na lugar na ito na malapit sa baybaying dagat. Ang puno ay ginagawang pahingahan ng mga tao at kadalasang ginagawang tagpuan ng mga taong mangingisda na dumadayo sa lugar na ito. Naging kaugalian na ng mga taga-bayan at malayong lugar na kung sila ay makikita, kanilang sasabihin, doon sa libas. Doon sa libas tayo magtatagpo. Ganun po. Kaya bago sila mangisda at matapos mangisda, yun po ang kanilang usapan. Sa kadahilan ng naging palasak na ang libas na tawagin sa ganoong pangalan, hanggang sa kalukuyan, libas pa rin ang pangalan ng lugar na ito. Okay. Dumating ang puwersang Hapon sa bayan ng Buena Vista, lalawigan ng Marinduque noong 1942 bago tunguhin ang Kapitolyo. Sinunog ng mga sumakop na mga Hapones ang mga gusali, paaralan, munisipyo matapos bihagin ang isa sa bawat pamilya sa Buena Vista. Isang tropa ng mga sundalong Hapones ang natambangan at napatay ng mga Pilipino guerrilla at ng mga taga Buena Vista noon. At noong 1944, na halos buong Buena Vista na po ay nakubkob sa sa ilalim po ng dayuhang Hapon. Kaya isang hindi po makakalimutang pangyayari ang pinamalas ng mga gerilya noong Agosto 29, 1944 na tumatak sa kasaysayan ng bayan ng Buena Vista. At dito ay pinamalas po at ipinalasak sa mga Hapones na ang katapangan at kabayanihan ng dugong Kayumanggi.
At ang tawag po itong libas ambush. Ayan. Ayan po yung dahon ng libas. Halos kahawig po niya ang dahon. I mean, yung pagkakaroon po na niya, texture po niya, yung itsura po niya, halos medyo parang under the family po ng citrus family. And parang amoy maasim din po siya. Okay. Yung libas ambush po ay parang naging isang planadong pitag ng mga gerilyang taga Buenavista noon. At yun po ay ang mga Hapones po ay naglalakad o nagroronda dun po sa bayan ng sa Libas, sa bayan ng Buenavista. Sila po ay tinambangan o inabangan po ng mga gerilya dito sa may bulihan, ng matataas pong puno ng buli na noon, na ngayon doon sa lugar na pinag-ambusyan ng mga Hapones. At nang makapasok na sa bitag ang mga Hapon, sila po ay pinaulanan ng putok ng mga gerilya. Bukod po sa mga baril, sila din po ay pinagtataga ng mga gerilya. Napatay ang 11 Hapones dun sa engkwentro, subalit nakatakas po ang kanilang pinuno at pumasok po sa isa sa mga kabahayan doon sa Libas. Ngunit dahil po siya nagtatago at galit na galit po ang mga gerilya dahil sa kanilang pagsakop doon sa kanilang barangay, isang sniper po ang nakapatay doon sa 12 sundalong Hapon. Sinamsam naman po ng mga gerilya yung kanilang damit at mga armas. Tapos ginagawa po nila yun, nagbubunyi po yung mga kababaihan at inaawit po nila ang awit ng gerilya. And soon after po nung engkwentrong iyon, nagkaroon po yun ng parang backlash po sa mga Hapones. Yung pinakang pinuno po ng Hapon ay naglabas po ng isang banta na sa bawat isang Hapon na papatayin ng mga Pilipino ay 10 Pilipino ang kanilang papaasilangin. Meron din pong isang bahay na sinunog at meron din pong isang nagpapastol na walang awang pinaslang. Ang labanan po sa Libas o ambush po sa Libas ay salaang po sa mga labanan na nangyari dito sa Marinduque. Subalit, ito pong labanan sa Libas ay undocumented pa at hindi pa po siya na ilalatha sa mga librong itinuturo sa asignatura ng HECASI sa mga sekundarya at elementarya. Bale, ang atin lang po pang kinikilala ngayon ay ang labanan sa Paye at labanan sa Pulang Lupa. Okay, ito po yung Barangay Libas sa kasalukuyan. May mga ancestral houses pa po diyan. Yan, dito po yung pinakang site po ng engkwentro. Yan. Wala pa po itong panandang pangkasaysayan na which is inilalakad pa po ngayon upang mabigyan ng batas para ito ay makilala. Hindi po ay mapangalagaan. At balang araw ay mabigyan na rin po ng sariling selebrasyon o paggunita kagaya po ng ginagawa natin sa Pulang Lupa at sa Paye. And ito po yung mga documents na nasa pangangalaga naman po ng munisipyo ng Buenavista. Okay. Dumako naman po tayo sa ika-5 pangkat. At ang kanila pong documented research presentation ay tungkol sa labanan sa Bacod noong 1944. Isang sulyap sa nakaraan. Ito pong imaheng ito ay yung litrato po ng isa sa mga nagbomba dun sa mga sasakyang pandagat ng mga Hapones. Okay. Taong 1935 to 1945, naganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang pagbomba ng mga Hapones sa Pearl Harbor,
Makailang araw lamang, sila naman po ay nanalasa sa mga karatig bahagi ng Asya, kasama na po ang Pilipinas. Noong Hulyo 7, 1942, dumaong sa Ihato Buwak ang mga sundalong Hapon. Sila ay pinamumunuan ng isang kapitan, Watanabe. Kanilang ginawang punong himpilan ang mga gusaling gabaldon sa paaralang elementarya ng Buwak, na ngayon po ay ang Don Luis Hidalgo Memorial School. At sa mataas na paaralan ng Marinduque, ang Marinduque National High School. Ang mga nasabing gusali ay magkakalapit at nasa mismong kabayanan ng Buwak. Bali, yun po ang kanilang naging kampo. At sa Mugpog naman, binubuo ang Mugpog ng 37 na mga barangay at isa na dito ay ang Balanacan na nasa ilalim ng parokya ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Noon pa man, ng panahon ng mga Espanyol at ng pananakaw ng mga Amerikano sa Pilipinas, nagsisilbi na ang tangway ng Balanacan bilang natural na kandungan ng mga barko at maliliit na mga bangka dahil sa natatangi nitong hugis at sa maliliit na mga pulong matatagpuan dito tulad ng Ata, Agpitan, Magdumog, Salvaria, Tapitan at Antagtakan. Kasama na din po yung tinatawag din nila doong Crocodile Island. Umaga noong Nobyembre 25, 1944, laking gulat ng ilang mga taga-Mugpog nang maulinigan nila ang isang napakalakas na pagsabog. Ayon kay Direktor Misa Jr., anak ni Mayor Heriberto B. Misa Sr., na dating kasapi ng Philippine Army Reserve sa Southern Pacific Headquarters, Tacloban, Leyte, nakita nila ang 4 na malalaking barkong pandigma ng mga Hapon. Ang mga nasabing barkong pandigma ay nababalutan ng mga puno ng niyog na galing pa sa Natangko, isang isla sa Balanacan, upang makapaghubli sa mga mata ng mga Amerikano. Ngunit hindi nakaligtas ang mga barkong ito sa kamay ng mga sundalong panghimpapawid ng mga Amerikano. Nang mamataan ng mga Hapon na papalapit na ang eroplanong pandigma ng Estados Unidos, agad silang nagpakawala ng mga bala mula sa kanilang barko. Ngunit ang mga ito ay hindi naging dahilan upang tumigil sa pag-atake ang mga Amerikano. Ang unang engkwentro ay nagdulot ng labis na pagkasira sa mga barkong pandigma ng Hapon. Ang dalawa sa mga ito ay nagkahiwa-hiwalay ang mga parte. Ang isa dito ay lumubog, at ang isa naman ay nagmadaling maglayag upang makaalis sa nabistong kublihan. Samantalang, ang dalawa naman ay nanatili sa may tabing dagat, ngunit may tinamong pagkasira rin. Kaya noong ika-11:45 ng umaga, muling umalis ang mga eroplano ng mga Amerikano pagkatapos ng engkwentro. Duda ang ilang mga gerilya na kasaksi sa labanan. Lumisan ng mga ito upang magkarga ng bomba at kumaon ng ilan pang mga kasamahan o ilan pang eroplanong bubomba rin dito. Sa bawat bombang tumama, katumbas nito ay ang pagkasawi ng maraming buhay ng mga tripulante at sundalo na nasa barko. Nagkulay dugo ang look ng bakod. Ang ilan sa mga sakay ng barko ay sinubukang isalba ang kanilang mga buhay. Nagtalunan ng mga ito papaalis sa susunog na barko. Subalit, sila ay hindi na nakarating ng dalampasigan dahil nalapnos ang kanilang, sobrang lapnos na ng kanilang katawan. At meron din po mga kwento na ayon din po dun sa mga interview po namin sa Balanacan, ang kanila daw pong, ilan po sa mga gerilya na nakaantabay po sa pangpang ng bakod ay pinagtataga yung mga nakarating sa dalampasigan. Hindi na sila nabigyang pagkakataong maitimbre sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Sa pagtapos ng labanan, ikinagagalak ng mga taong nakasaksi ang kinalabasan ng pangyayari sa araw na iyon. Nagtalunan sila sa galak habang inaawit ang pambansang awit ng Pilipinas at ng Amerika.
Ang bakod ay isang larawan ng isang karimari-marim na insidente para sa mga Hapon, ngunit ito ay isang tagumpay para sa mga Amerikano at Pilipino na dumanas ng paghihirap sa mga ito. Sa kasalukuyan, ito pong labi ng mga barko ay nandun pa rin po sa malapit sa dating pier ng Balanacan o doon po sa Bacud. Makita din po yung guho o ilang parte po ng dating pier dito. And mga ilang metro lamang po, nandun na po sa ilalim ng dagat yung lumubog na barko. Ito po ay sinisid ng Incurable Scuba Diving Addict o ISDA, isang samahang kinomisyon ng bayan ng Mugpog noong 1992 na suriin kung posible pang maiahon ang barkong lumubog. At natuklasan nilang imposible itong mangyari dahil sa lalim ng kinulubugan nito. Nanggangamba rin sila dahil sa mga bombang taglay ng barkong lumubog na maaari pa pong sumabog. Maliban pa, naging tahanan na din o sanctuary ito ng mga laman dagat at ng mga isda. Sa kasalukuyan, makikita ang mural sa labanan na bakod sa covered court ng bayan ng Mugpog. At ito po ay tinawag na Balanacan bombing. Yan, ito po yung ilang debris sa nasabing engkwentro. Ito naman po yung paglalarawan ni Justo Hardeleza doon po sa engkwentro noong 1944. Yan. Yung nasa kanang bahagi po, ayan po yung larawan. Galing po dun sa mga hukbong himpapawid ng mga Amerikano. Amin po iyang pinagtugma-tugma. At ito po yung isa sa mga machine guns na ginamit ng mga Hapon na nahango po doon sa pinaglubugan. At ito pong litratong ito ay nakuha pa po doon sa may PNP ng aming researcher. At ito po yung mural sa covered court ng Mugpog. At ito po yung tinatawag na Balanacan bombing. At yun rin po, ninais din po ng aming grupo o ng ika-5 grupo na mabigyan din po sana ng makasaysayang pagkilala ang Balanacan bombing. Dahil ang mga Pilipino, ang guerrilla naman po ay naging parte nito. At dahil sa oral history na ipasa ng mga nakasaksi, ito po ay mahalaga dahil titingnan po natin yung history sa pananaw po ng mga nakakita. At nawa, dumating din po ang araw na magkaroon ito ng paggunita, kagaya po ng labanan sa Paye at labanan sa Pulang Lupa. Okay, ang huling pangkat naman po, ang ika-6 na pangkat at ang kanilang pong documentation ay tungkol po sa bulating, ang natatanging panata. Hindi pa man dumarating ang mga Espanyol sa ating bansa ay mayroon ng pamamaraan ng pagsamba ang ating mga ninuno. Anito, ang tawag sa sinaunang espiritu ng mga ninuno o espiritu ng kalikasan na sinasamba ng mga Pilipino noong unang panahon. Bale, tayo po noon ay ethnocentric o nandun po tayo sa ethnocentrism kung saan naniniwala po ang ating mga ninuno na tayo ay kabilang o kaugnay ng ating kalikasan. At sa pagdating naman po ng mga Espanyol, ipinakilala po nila ang Kristyanismo, which is anthropocentric. Na ang tao ay, ang buong universo ay nakasentro po sa tao. Ipinakilala nila ang Kristyanismo bilang pagsamba sa Diyos at sa mga santo. Ito ang isa sa pinakamalakas na sandata ng mga Espanyol upang sakupin ang ating bansa, ang God, yan pa, God, Gold, and Glory. Ayon kay Professor Felipe de Leon Jr., ang kultura ng pagdidiwata ang mismong pinag-ugatan ng pamamanata.
pagdidiwata, yun daw po ang pinag-ugatan ng pamamanata. May mga dahilan po kung bakit namamanata ang mga deboto. Unang-una po ay ang pag-alis ng karamdaman, pagligtas sa digmaan lalo na sa panahon ng mga Hapon noon, at maging matagumpay ang bawat miyembro ng pamilya. Isa sa pinakasikat na pamamanata dito sa ating bansa ay ang pamamanata tuwing mahal na araw ng mga Moryon na matatagpuan po dito sa ating lalawigan. Kasabay din po ng pamamanata ng mga Moryon, mayroon din pong sariling pamamanata ang maliliit na grupo dito sa ating probinsya. Ang isa po doon ay ang bulating. Ang bulating ay isang gawain na buhay sa Barangay Malbog sa bayan ng Buwak. Isa itong natatanging pamamanata dahil hindi lamang sa itsura ng mga kalahok kundi pati rin sa pinagmula ng nasabing gawain. Yan. Tulad ng pagmomoryon, ang pagbubulating ay isang paraan ng pamamanata at pananampalataya na may katumbas na kahilingan sa poon mula sa mga kasapi nito kagaya ng paggaling ng sakit o kaya ay magandang kabuhayan. Ang Barangay Malbog ay siyang natatanging tahanan ng pagbubulating. Noon pa man ay sinasagawa na ang panatang ito. Inilalarawan ng mga kasapi ng pagbubulating na sila'y natatabunan ng putik sa buong katawan at mga baging naman sa ulo. Ayon sa mga salaysay, ang salaysay ni Ginoong Ricardo Olpot at Ginang Maureen Mascareñas, yung mga pinakang may katungkulan po sa barangay ng Malbog, ang pagbubulating ay meron pong malalim na pinaguhugutan o pinagmulan. Anila, ang bulating ay nagsimula sa isang pamilya sa pamumuno ni Luciano Bustamante. Ayon sa pangyayari, nagkaroon ng sakit ang anak nito, ngunit dahil malayo sa serbisyo ng ospital, napagpasyahan niya na ipamanata na lang ang anak na may sakit sa pamamagitan ng pagpahid ng putik sa katawan sa loob ng 1 taon. At ang kanyang pong pamamanata ay nagbunga at gumaling po ang kanyang anak. Nagsimula ang gawain ito sa taong 1986 o ayon sa mga tala ay mas matagal pa. Ito ay sinasagawa tuwing mahal na araw at nagsisimula tuwing Miyerkules ng Abo. Ayon sa talan ay sinulat ni Anril Tiatco, isang propesor at namumuno sa UP Diliman DSCTA, ang bulating din ay isang paraan ng pananakot sa mga bata noong unang panahon. Ang ilan sa mga matatanda ay ngumunguya ng nganga upang maging kulay pula ang kanilang bibig. Ang parada ng namamanata ay kadalasang nagsisimula ng alas 8 ng umaga at nagtatapos ng alas 11 ng umaga. Walang hangganan ang edad o kasarian ng mga maaaring mamanata. Maging bata, matanda, lalaki o babae ay maaaring sumali sa pagbubulating. Bilang pagpapaunlad sa nasabing gawain, ipinaparada na ito sa buong bayan ng Buwak. Pinasimulan ito noong mga nakaraang taon upang ipakita na ang pagbubulating ang isang uri ng pamamanata na dapat ipagmalaki at hindi ikahiya. Ang pagbubulating ay isang uri ng pamamanata na kakabit sa malalim na pananampalataya ng mga Marindocano. Noon pa man, sa panahon ng mga anito hanggang sa patuloy na paglaganap ng Kristyanismo sa bansa. Isa ang bulating sa patuloy na pagpapaunlad at pag-aalaga ng mga tradisyon sa ating bansa na maaari pa nating ipamana sa mga susunod pang henerasyon. Yan. Makita niyo po sa larawan, meron po tayong mga binata, dalaga at mga batang nagbubulating. Yan. Pagtapos po ng kanilang pamamanata, sila naman po ay nagbuhugas ng kanilang katawan doon po sa ilog ng Buwak. So, dumako naman po tayo sa aming key takeaways po doon sa aming Cool Ed 204. And pinakamalaki pong naging impact po ng
School Ed 204 sa amin ay ang Filosofiya o ang Malaking Alon ang hatid ng pantayong pananaw ni Dr. Zeus Salazar. Una-una sa pagtanaw ng konsepto bilang Pilipino sa anumang mga larangan. Dahil ayon po kay Sir Xiao, kailangan po nating maunawaan ang lahat ng konsepto ng bagay-bagay dito sa nakapaligid sa atin o maaari man sa ating universo bilang mga Pilipino. Dahil napakahalaga pong malaman, matingnan natin itong mga pananaw na ito, itong mga bagay na ito sa pananaw ng mga Pilipino dahil dun po natin ito mauunawaan sa sarili po nating kultura. Sunod po ay ang pag-unawa sa mga konsepto bilang Pilipino. Napakalaki po ang naiambag ng kanduraning ideolohiya, filosofiya sa atin, pero mas mainam po kung mas gamitin natin kung ano po yung meron tayo dahil yung pong ating mga filosofiya, ating mga ideolohiya, ating mga norms sa pang-araw-araw na buhay ay parte po yun ng ating kultura. Bali, yun po yung bumubuo sa atin bilang Pilipino at I think wala lang pong mas matamis na pag-unawa sa sarili kung gagamitin natin ang pansariling pag-unawa. Sunod ay ang pagbibigay ng solusyon sa mga problema bilang Pilipino. Ayan, dyan po tayo parang malaki ang ating mga nakikitang problema dito sa very problematic po itong aspeto na ito dahil palagi na lang po natin ginagaya ang mga Western way dahil nga sinasabihan tayo na tayo ay third world na kailangan gayahin natin ang mga nasa first world. Yun po ang parang naging problema rin siguro kaya hindi po nagtutugma-tugma yung ating mga adhikain at yung ating mga gustong gawin lalo na po ang gusto ng mamamayan sa gusto ng gobyerno. Dahil kadalasan po ang atin pong naibibigay ng mga solusyon ay mga ginaya din lang po natin sa mga kandurani na bansa. Which is hindi po siya applicable dito sa atin dahil may sarili po tayong sitwasyon. Parang hindi rin po pwedeng i-apply din kasi yung one size fits all. And another ay ang pamumukadkad ng Pilipinismo. Ito pong Pilipinismo ay isa pong school of thought na maaari po siyang gamitin sa iba't ibang larangan, mapasiyensya, mapasaysayan, mapa-language or agrikultura. Dahil ito pong Pilipinismo, ito po yung sinusulong ni Dr. Zeus Salazar at ng mga ilang scholar po ngayon na sa bawat takbo po na ating gagawin, pagpaplano, paggawa ng mga proyekto, ng mga proposal, dapat isalang-alang po natin yung ating pagiging Pilipino. Yung pananaw ng Pilipino. Kasi dahil din, pag ating pong isalang-alang po yung mga bagay na yun, mas mainam po at mas saktong-sakto ba, parang damit, sukat na sukat, yung ating ginawa dun sa kailangan ng sitwasyon, kailangan ng problema. So, parang sa ngayon po, yan po ang sinusulong natin ngayon na magkaroon po ng revolutionary na pagbabago sa larangan ng edukasyon at gayon din po sa mga ibang larangan na it's time na ang ideolohiyang Pilipino naman ang ating pairalin. Tama na tayo sa ideolohiyang Western. Kasi kadalasan po, ganito po yung mga ginawa ng mga maunlad na bansa ngayon, kagaya ng Hapon, na mas binigyan po nila ng pagpapahalaga yung ano yung kanila. Mapalingwahe man, filosofiya, mga paggawa ng pag-aaral. Okay. And ito po ang aming course outline kay Sir Xiao. Yan. Kami po ay kanyang madami-dami po kaming binasa, malalamang babasahin. Sobrang malalaman at gayon din po sinare na siya amin yung kanyang shop time na video mula pa po sa PTV. Pwede niyo po yung ma-access sa YouTube. Andun po yung search nyo lang po yung Showtime. Yan. Okay.
Maraming salamat po sa pakikinig and sana po ay may napulot po kayong aral dito po sa aking pag-share ng aming ginawa at natutunan sa CoolEd 204 or review of the Philippine history and heritage. Papapansin po ninyo, yun po ay hindi review o pagbalik tanaw, kundi review. Magkahiwalay po yung re at view, which is muling pagtingin. And sana po ma-apply din po natin yung ganitong way sa ating mga aralin, mga gawain sa araw-araw, kahit hindi mo usapang aaralan. So maraming salamat.